Sofia, Joaquin, anong kalokohan to? Bakit ka nasa loob ng kwarto ng fiancé ko? Bulala si Cindy pagkapasok niya ng silid ng kanyang nobyo na si Joaquin habang katabi sa kamang assistant nito na si Sofia. Sa lakas ng pagkakasigaw ni Cindy ay sabay na napabalikwas ang dalawa kaya napahawak kaagad si Joaquin sa kanyang ulo dahil sa biglang pagbangon. Ma'am Cindy, wag ho kayong mag-isip ng masama. Maging ako ho, hindi ko rin alam kung bakit ako narito. Nauutal na sambit naman ni Sofia at maging siya ay nagtataka kung bakit siya naroon na ang tanging saplat lang na bumabalot sa kanilang katawan ay ang itim na comforter ni Joaquin. Hindi naman naniniwala si Cindy sa sinabing yun ni Sofia at galit na hinusgahan ito. Sinungaling ka! Sinasabi ko na nga ba, may pagnanasa ka kay Joaquin, kaya inahas mo siya sa akin. Ahas ka! Galit na galit niyang sigaw. Pailing-iling lang si Sofia habang si Joaquin naman ay naguguluhan din sa nangyayari ngayon. Hindi po totoo yan, Ma'am Cindy. Maniwala kayo sa akin. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Si Sofia Alves ay anak ng mag-asawang Lito at Carmen. Parehong tauhan ni Don Gregorio, isang mayamang hasyendero sa kanilang lugar. Malaki ang utang na loob ng mga ito sa pamilya ng Don dahil ang nangangailangan ng mga ito ng malaking halaga ng pera para mabawi ang kanilang lupa sa mga gahamang mayayaman doon sa kanilang lugar ay ang Don lamang ang tumulong sa kanila. Kaya naman bilang kabayaran ng mangailangan ng assistant ang apo ng Don na si Joaquin, ay si Sofia na kaagad ang kanilang ipinasok bilang assistant at magtrabaho doon ng libre. Ayos lang ba talaga sa'yo, Ihang, magtrabaho dito ng libre? Kaya ka naman naming bayaran. Hindi mo naman kailangan magtrabaho sa amin ng libre. Sabi pa ng Don kay Sofia. Kasama nito ang nakikipag-usap ang kanyang mga magulang na sina Mang Lito at Aling Carmen. Ayos na lamang ho sa akin, Don Gregorio. Gusto ko rin ho ito at hindi napipilitan lang. Walang-wala po ito sa kalingkingan ng mga naitulong niyo sa amin. Sagot naman ni Sofia nang may maluwag ng ngiti sa kanyang mga labi. Dahil hindi na rin naman nila mababago pa ang isip ni Sofia, ay hinayaan na lamang nila ang hiling ng dalaga na magtrabaho na lamang ng libre sa kanila. Samantala, bumulong na rin si Delter, ang kanang kamay ng Don. Hudyat na kailangan nang inumin ang gamot nito. Don, lalampas na ho tayo sa oras. Bulong ni Delter kay Don Gregorio. Tumango naman ang Don na kasalukuyan nakaupo sa kanyang wheelchair. O sige, Delter, sabi niya. O siya, ako'y magpapaalam na at kailangan ko pang uminom ng gamot, Sofia. Ipapatawag ko na lang ang aking apo na si Joaquin upang siya nang magsabi at magturo sa'yo ng mga gagawin mo. Maiwan ko na kayo dyan ha, Lito, Carmen? Oho, Don Gregorio, magpahinga na ho kayo. Sagot naman ni Mang Lito sa Don. Nang makaalis na ang Don ay kinausap naman na mag-asawa ang kanilang anak na si Sofia. Sofia, anak, hindi kami madalas na narito ng nanay Carmen mo dahil doon naman kami naka-assign sa kanyang bukirin. Iingatan mo pa rin ang kilos mo dito, ha? Kapag may napansin kang kakaiba, huwag mo lang ipapahalata. Bagko sa itago mo na lang muna. Alam kong malakas ang pakiramdam mo sa mga ganyang bagay. Kaya naman anak, makiramdam ka. Makiramdam ka muna, makisama sa lahat. Pero ang tanging focus mo rito ay sina Don Gregorio at Sir Joaquin. Ayusin mo lang ang trabaho mo ay ayos na rin ang lahat, ano? Pwede ka na ba naming iwan itong nanay mo? Bili naman ni Mang Lito sabay tanong. Hindi man malinaw pa kay Sofia ang gustong iparating ng ama ay tumango na lamang siya at sumang-ayon at isinupuso na lamang ang mga sinabi nito. Opo, tay. Nauunawaan ko ho at kayang-kaya ko na ho ito, huwag ho kayong mag-aalala. Nakangiti sagot naman ni Sofia sa kanyang ama. Okay anak, at saka mabait naman yan si Sir Joaquin. Wala kang magiging problema sa kanya, maliban na lang kay... Bahagya namang natigilan si Nanay Carmen tsaka nagatinginan sila mag-asawa. Maliban ho kanino, Nay? Taas kilay na tanong naman ni Sofia sa kanyang ina.
Maliban sa kanyang fiancé na si Miss Cindy. Hindi pa naman namin siya nakikita o nakakausap pero ang kwentuhan ng mga iba naming mga kasamahan sa trabaho ay may ugali raw na mapagmataas at istikta ang mapapangasawang iyon ni Sir Joaquin kaya mag-iingat ka rin sa kanya anak ha. Makiramdam ka at gawin lang na maayos ang trabaho mo. Nauunawaan ko ho kayo, Nay. Maraming salamat po sa mga paalala niyo sa akin ni Tatay ha. Hanggang sa makaalis na ang mga magulang ni Sofia dahil marami pa rin silang trabaho sa Bukirin, ay naroon pa rin siya sa may sala at matyaga pa rin hinihintay ang pagdating doon ng kanyang magiging amo na si Sir Joaquin. Maya-maya pa sa paghihintay naman niya ay si Cindy naman ang nakakita sa kanya. Who are you? Bungad na tanong ni Cindy na ikinagulat naman ni Sofia kaya naman agad siyang napatayo. Good morning po. Ako po si Sofia Alves. Ako po ang na-direct hire ni Don Gregorio para maging personal assistant ni Sir Joaquin. Magalang na sagot naman ni Sofia habang nakangiti. Pinasadahan naman siya ng tingin ni Cindy mula ulo hanggang paa at sa loob-loob niya ay sinasambit niya na wala siyang makitang kapulaan sa postura at itsura ng babae. So, ikaw palang tinutukoy ng Don. Ano naman ang tinapos mo? Matalas at mapait niyang tanong. Unang bungad nga kaagad niya ay pinapakitaan niya na si Sofia ng kanyang magaspang na ugali. Kaya naman napapasabi na lang si Sofia sa kanyang isip na tunay nga palang bali-balita na masamang ugali nitong si Cindy. Sa kabilang banday, magiliw pa rin na sumagot si Sofia kahit patarayan siya ni Cindy. Vocational lang po, ma'am. Pero may alam naman po ako sa mga clerical works. Sincero niyang sagot. Napataas naman ng isang kilay ni Cindy. Vocational? Hindi ka malang nakatuntong ng kolehiyo tapos... Mamaliitin pa sana siya at hahamakin ng tinapos si Sofia nang bigla namang dumating doon si Joaquin. Cindy, siya na ba yung magiging personal assistant ko? Bungad ng lalaki. Mabilis naman nagbago ang reaksyon ng mukha ni Cindy. Kung kani-kanina ay hindi maipinta, ngayon naman ay nagmistulang anghel at naging maamo. Oh, sweetie, nariyan ka na pala. Yes, siya na nga raw. What's your name again? Lumapit ito kaagad kay Joaquin tsaka pumulupot kaagad ng mahigpit sa mga braso nito na akala mo ay aagawan. Sumagot naman kaagad si Sofia. Sofia Alves po. Nakangiti niyang sabi. Yeah, Sofia. She's Sofia raw, sweetie. Have a seat. Maarte namang sagot ni Cindy. Thank you po. Tugon ni Sofia tsaka umupo na sila. Ilang sandali pa in-interview na rin siya ni Joaquin. Ikaw ang nag-iisang anak ni na Mang Lito at Aling Carmen, ano? Tanong niya. Opo, ako nga po. Magalang na sagot naman ni Sofia. Maya-maya pa ay biglang humingi ng paumanhin si Joaquin. Sofia, sorry, sabi niya. Kumunot naman ang noon ni Sofia, maging si Cindy ay namimilog din ng mga matang tumingin sa kanyang nobyo. Po? Tanong ni Sofia. Bumuntong hininga naman si Joaquin tsaka sumagot. Sorry pero hindi ko tinatanggap ang tagtatrabaho mo sa akin ng libre. Babayaran kita katulad ng sweldo ng isang empleyado. Sagot niya. Ikinagulat naman niya ni Cindy. Hindi niya akalaing iyon pala ang pakay ni Sofia. What? Magtatrabaho siya ng libre sa'yo? Takang tanong ni Cindy. Oo raw. At yun ang hindi ko pinapahintulutan. Sagot naman ni Joaquin. Nakakunat namang sumagot si Sofia. Pero sir, huwag ka na lang magtrabaho sa akin kung ipipilit mo. Kondisyon naman ng lalaki. At dahil iyon na nga ang sinabi ni Joaquin, kesa naman lalo pa siyang hindi makapagtrabaho doon at makapagbalik ng utang na loob, ay tinanggap na rin niya ito. Okay po, sige po, hindi ko na po ipipilit. Sagot ni Sofia, kaya naman kaagad tumugon si Joaquin. Okay, good. Aniya. Bigla namang sumabat si Cindy. Sweetie, hindi mo lang ba ako ipapakilala sa kanya? Maarte niyang tanong. Dahil alam at ramdam ni Sofia na nagpapapansin lamang itong si Cindy, ay siya na lamang sumagot. Kilala ko na po kayo. Kayo po si Miss Cindy, tama? Nagpakilala na po kayo kanina, remember? Saad niya. Tila napahiya naman ng dalaga kaya medyo namula ang kanyang mukha. Oo nga pala.
Very good ha. Matalas ang memory mo. Nauutal na sagot naman ni Cindy. Salamat po. Sagot naman ni Sofia. Nang matapos ang kanilang usapan na nagsimula na rin ang trabaho si Sofia, may sarili din siyang opisina kung saan naroon ang mga papeles na kailangan niyang ayusin. Hindi naman siya gaanong mahihirapan dahil more ang taga-ayos lang siya ng files at taga-schedule ng mga meetings ni Joaquin. May ilang araw na rin siya nagtatrabaho doon at so far ay wala pa naman siyang nakikita o nararamdamang kakaiba doon. Hanggang sa hindi sinasadyang may marinig siyang nagpapabilis ng tibok ng puso ni Sofia. Mukhang may sasagabal pa sa mga plano natin. Sabi ng boses ng babae sa kanyang kausap sa kabilang linya. At sigurado si Sofia na ang babaeng yon ay walang iba kundi si Cindy. Gusto na sana ni Sofia na lumampas na lamang at baliwalain ngunit para bang may pumipigil sa kanya kaya naman pinili na lang muna niyang manatili at makinig sa kanilang pinag-uusapan. Ilang sandali pa ay sumagot na ang kanyang kausap. Medyo malakas ang boses na yon kaya naman medyo naririnig ni Sofia ang sinasabi sa kabilang linya. Sino? Tanong ng kanyang kausap. Nagimbal naman ang mundo ni Sofia sa isinagot ni Cindy. Ang bagong assistant ni Joaquin. Ang anak ng magsasaka. Sabi ni Cindy. May gigil pa nga sa tono ng boses nito. Paano naman siya naging sagabal? Tanong naman ang kanyang kausap. Wala lang. Malakas lang ang pakiramdam ko na para bang lahat ay gusto niyang akuin. Maging pagbabantay kay Don Gregorio. Kaya mas kailangan nating magdoble ingat dahil baka kapahamakan pa ang dala sa atin ng babaeng yan. Matalas sa sagot ni Cindy. Naunawaan ko. Ipagpatuloy mo lang ang pagmamatsyag mo at baka maisahan pa tayo ng babaeng yan. Okay. Pagkababa ng phone ni Cindy ay saka naman ang sulpot ni Sofia na nagmistulang walang narinig. Sofia, kanina ka pa ba dyan? Gulat na tanong ni Cindy. Ay, hindi po. Kararating ko lang po. Papunta lang po sana ako sa opisina ni Sir Joaquin para ipasign lahat ng to. Sige po, Miss Cindy, mauna na po ako. Palusot naman ni Sofia, tumango na lamang si Cindy. Masama pa rin ang tingin ni Cindy hanggang sa pagtalikod ni Sofia dahil hindi siya sigurado kung kanina pa ba doon si Sofia at kung narinig ba niya ang lahat. Habang si Sofia naman ay patuloy lang sa paglalakad na animoy walang nalaman at narinig. Pero dala-dala niya na sa isip at puso niya ang kanyang mga narinig at doon niya napagtantong may kakaibang ang nangyayari doon sa loob ng mansyon at malakas ang kutob niya na ikakapahamak ito ng maglolong Don Gregorio at Joaquin. Samantala na makarating naman si Sofia sa opisina ni Joaquin ay ibinigay niya na rito ang mga papeles na kailangan niyang permahan. Sir? Bungad ni Sofia. Oh, Sofia, ikaw pala yan. Tuloy ka. Kalmadong utos naman ni Joaquin. Salamat po, sir. Nang makapasok siya ay isinarado na kaagad niya ang pento. Anong kailangan mo? Tanong ni Joaquin habang abala sa pagtitiba sa kanyang laptop. Papipirmahan ko lang po sana sir itong mga papeles po, sabi ni Sofia. Gustong-gusto na sana niyang ikwento yung mga narinig niya kanina pero naisip niya na hindi pa namang kumpirmado at baka mamaya ay may nakikinig sa labas ng silid na yun kaya minabuti na lamang niya na itago na muna sa kanyang sarili pero patuloy lang siya sa pagmatsyag. Sa kabilang banday, inilahad naman ni Joaquin ang kanyang kamay sa harap ni Sofia upang kunin ang mga papeles na kailangan niyang pirmahan. Okay, give it to me. Utos niya sabay inabot naman sa kanya iyon ni Sofia. Nang makuha ayon ni Joaquin ay umupo muna si Sofia sa may upuan sa harap ni Joaquin. Sir Joaquin? Paunang sambit ni Sofia. Tugon naman ni Joaquin habang abala naman sa pagsasayan sa mga papel na yon. Hindi po ba kayo naboboring sa apat na sulok nitong opisina ninyo? Hindi ka rin nag-uopisina sa kumpanya ninyo? Wala ka bang social life? Lakas loob na tanong ni Sofia. May kapagkaprangka rin kasi itong si Sofia. Wala siyang pinapalampas na salita once may naisip siya na gusto niyang sabihin. Napatingin naman sa kanya si Joaquin at napakunot pa ang kanyang noo. Social life? Meron naman. Kapag may business trip o kaya may mga meeting with investors. Sagot ni Joaquin. Ano ba yan? Ang boring. Hindi naman yan ang ibig kong sabihin like yung mag-out of town ka.
Yung tamang chill lang sa tabing dagat. Walang laptop, walang cellphone. Basta pure pahinga lang. O di naman kaya ay tamang gala lang with friends. Wala ka bang ganon? Paliwanag naman ni Sofia. Hindi naman malaman ni Joaquin kung mapapatawa ba siya o ano sa mga tanong na yon ni Sofia. Sa katunayan ay ngayon lang siya nagkaroon ng kausap na ganitong kaprangka at ang topic pa ay ang personal niyang buhay. Kalimitan kasi ang nakakausap lang niya yung mga investors o mga tao sa opisina na puro work-related lamang ang pinag-uusapan. Kaya naman medyo napapangiti siya sa mga tanong na ito ni Sofia sa kanya. Bakit mo naman natanong? Tanong ni Joaquin. Wala naman kasi mag-iisang buwan na ako rito pero never pa kitang nakita na lumabas dito sa lungga mo. Tapos lagi ka pang nakasimangot. Matabil na sabi naman ni Sofia. Well, as you can see, sobrang dami ng trabaho kaya paano ko pahahanapan ng time ang pagbabakasyon o pag-unwind? At saka okay naman ako dito. Nasanay na rin siguro ako. Sagot naman ni Joaquin. Oo nga. Okay din naman talaga mag-work pero sa tingin ko ay wala na sa'yo yung work-life balance. Ano kaya kung magbakasyon muna kayo ni Ma'am Cindy? Book ko kayo. Para kasing wala na rin kayong time sa isa't isa eh. Dagdag na sabi pa ni Sofia. Kung para sa kanya ay magandang ideya ito, pues kay Joaquin ay tila ba hindi? Ayoko. Mabilis na sagot naman ni Joaquin. Namilog naman ang mga mata ni Sofia dahil hindi niya inaasahan ang isasagot na yun ni Joaquin sa kanya. Ha? Kunot noon niyang tanong. Hindi ba nobyo mo siya? Dapat may time. Hindi pa man tapos si Sofia sa pagsasalita ay umimik na kaagad si Joaquin. I don't like her. Si Lolo lang ang may gusto na ipakasal ako sa kanya. Pag-aamin ni Joaquin na ikinagimbal naman ang mundo ni Sofia. Ngayon niya na-realize na kaya naman pala hindi sweet si Joaquin kay Cindy dahil ang totoo ay si Cindy lamang talaga ang may gusto rito at hindi si Joaquin. Ngayon ay tila ba mas naging malinaw na kay Sofia ang lahat. Totoo? Gulat na tanong ni Sofia. Yes. Mabilis namang sagot ni Joaquin. Bahagya namang napaisip si Sofia at napasandal pa ang kanyang likod sa sandalan ng kanyang kinauupuan. Kung ayaw mo sa kanya, bakit pinapaasa mo pa siya? Wala ka bang sariling desisyon? Masasaktan mo lang siya kapag nalaman niya. Muling tanong ni Sofia. Actually, alam naman niya, pero wala lang sa kanya. And I think this is enough. Here, kung may mga papipirmahan ka, padalhin mo na lang dito, ha? Thank you, Sofia. Sagot naman ni Joaquin at tinapos niya na ang kanilang pag-uusap na yon. Ni hindi rin alam ni Joaquin kung bakit bakusa na lang siyang nag-open up ng kanyang nararamdaman kay Sofia. Hindi niya nga rin alam kung bakit ganun kagaan ang loob niya at pakiramdam sa dalaga. Pero kung ano man yung nararamdaman niya ngayon, tila ba parang nagugustuhan na rin niya. Ngunit kailangan niya lang yung itago dahil nariyan si Cindy at engaged na rin siya sa dalaga. Sa kabilang banda ay sumagot na rin si Sofia. Okay sir, thank you din. Sabi niya, tsaka tuluyan ang lumabas ang silid. Samantala na makatapos na ng trabaho si Sofia ay umuwi na kaagad siya na walking distance lamang ang layo ng mansyon mula sa kanilang bahay. Maupo na kayo riyan at maghahanda na ako ng hapunan. Wika naman ni Aling Carmen sa kanyang mag-ama. Nilapitan naman ni Sofia ang kanyang ina doon sa may kusina. Ang bango. Sinigang na tilapia ba yan, Nay? Tanong ni Sofia sa kanyang ina. Oo anak, maraming huli si Mang Tasyo kanina kaya nabiyayaan kami ng tatay mo. Nakangiti namang sagot ng kanyang ina. Wow, mabuti naman, paboritong ko din naman po yan. Tinulungan na rin ni Sofia ang kanyang ina sa paghahanda ng mga plato at kubyerto sa may hapagkainan. O siya, halina't maupo na kayo. Sofia, tawagin mo na ang tatay mo. Saad ni Aling Carmen. Hindi pa man natatawag ni Sofia ang kanyang ama ay sumulpot na kaagad dito doon. Oo, nandito na ako. Wika naman ni Mang Lito tsaka umupo na rin doon. Na makaupo na silang tatlo ay nagkanya-kanya na rin sila ng sandok ng kanin at ulam. Kamusta naman ang araw mo sa mansyon, Sofia? Isang buwan ka na, dapat sisiw na sisiw lang sa'yo ang lahat. Panimula ng kanyang ama. Sustay, 2 araw pa nga lang ay basic na kaagad sa akin eh. At saka nga pala, Nay, Tay, may gusto akong sabihin sa inyo.
Sa sandaling yon ay sinamantala na rin ni Sofia ang pagkakataon para ipaalam sa kanyang mga magulang ang kanyang nalaman at narinig. O ano naman yon? Tungkol ba sa trabaho? Tanong naman ng kanyang ina. Sumagot naman si Sofia. Medyo. Kasi po kanina, papunta sana ako sa opisina ni Sir Joaquin. Pero nung malapit na ako doon para magpapirma ng ilang mga papeles, naputol siya sandali at napatingin sa kanyang ama't ina. Tapos ano? Taas kilay na tanong naman ng kanyang ina. Bigla po ako natigilan. Natigilan? Bakit naman? At muli ay pinagpatuloy na rin ni Sofia ang kanyang sinasabi. Kasi po sa may hallway, narinig ko si Ma'am Cindy na may kausap sa kanyang cellphone. Lalampas na nga po sana ako kasi ayoko namang makialam pa pero ano? Pero pakiramdam ko ay nadawit ang pangalan ko. Sabi niya nasagabal daw ako sa mga plano nila nung kausap niya. At sigurado ako na lalaki yung kausap niya. Kaya nga bigla akong kinutuban dun sa narinig at nalaman ko eh. Pakiramdam ko ay may mali at hindi magandang mangyayari dun sa mansyon. Pagpapatuloy pa ni Sofia. Nagkatingin na naman ang mag-asawa at saka muling napatingin sa kanilang anak na may pagtataka sa muka. Sigurado ka ba sa narinig mo, anak? Tanong naman ni Mang Lito. Oo naman po, tay. Loud and clear. At sigurado ako ang tinutukoy nila. Sagot naman ni Sofia. Bigla namang nag-alala ang reaksyon ng mukha ni Mang Lito. Noon pa man ay may kakaiba na talaga siyang napapansin at nararamdaman na nangyayari sa loob ng mansyon. At iyon ay simula nang dumating doon si Cindy. Sigurado siyang may isa itong kasabwat na anuman ang plano nila kina Don Gregorio ay iyon ang dapat nilang malaman. May iba ka bang pinagsabihan tungkol dito? Kunot noong tanong naman ni Mang Lito. Dapat po kanina ikukwento ko dapat siya kay Sir Joaquin kaso sabi ko sa sarili ko, baka lalong hindi ko malaman ng totoo kung magsasalita ako kaya hindi ko na po tinuloy. Sa inyo ko lang po to sinabi. Pagtatapat naman ni Sofia. Tumangu-tangu naman si Mang Lito. Mabuti naman kung ganon, Sofia. Ito ang tatandaan mo, ha? Sa mansyon, hindi mo mababasa kung sino talaga ang dapat mong pagkatiwalaan. Kaya magdoble ingat ka rin, anak, ha? Kahit noon pa man, alam ko may hindi magandang nangyayari sa loob ng mansyon na yan. At iyon ang kailangan mong malaman. Hindi man sa ngayon, malalaman din natin ang katotohanan. Lalo pat kilala na natin kung sino ang traidor at iyon ay si Ma'am Cindy. Palaisipan na lang sa atin ngayon kung sino ang kausap niya na maaaring kasabwat niya. At malamang ay naroon lang din yun sa loob ng mansyon. Malalaman din natin kung ano motibo nila. Matalim na sabi naman ni Mang Lito at napaisip ng malalim. Sumang-ayon naman doon si Sofia at saka tumango. Hayaan niyo tay, ako nang bahala dyan. Noon pa man hindi na talaga magandang pakiramdam ko dyan kay Ma'am Cindy na yan eh. Ubod pa ng arte. Nakakaawa nga si Sir Joaquin. Parang napipilitan na lang talaga siya. Sa pilitan lang din palang pagpapakasal nila sa isa't isa. Sabi pa ni Sofia. Muli namang nagtaka ang kanyang ina. Paano mo naman nasabi, anak? Tanong ng ginang. Sinabi po sa akin ni Sir Joaquin. Nagkakwentuhan lang kami kanina. Kalmadong sagot naman ni Sofia. Doon ay muling nagkatinginan sina Mang Lito at Aling Carmen. Kwentuhan? Tama ba ang narinig namin? Tanong ni Aling Carmen. Nagtaka naman si Sofia sa naging reaksyon na iyon ng kanyang mga magulang na tila ba hindi makapaniwala sa kanyang sinabi. Opo, bakit parang gulat na gulat kayo? Tanong niya. Hindi naman sa ganon, anak. Kasi yan si Sir Joaquin. Ilang taon na kaming naninilbihan sa kanila. Pero wala pa kami nababalitaan na nakipagkwentuhan siya tapos tungkol pa sa kanyang personal na buhay. Kaya naman ganito na lamang kami kung magulat nitong tatay mo. Sagot naman ni Mang Lito. Talaga po? Pero okay naman siya. Ang ganda-ganda pa nga ng tawa niya kanina eh. Sa buong isang buwan ko, ay ngayon ko lang yun nakita. Nakangiti pang pagmamalaki ni Sofia habang nagkukwento. Pasimple namang ngumiti ang kanyang ina. Nako anak, iba na yung ngiting yan ha? Panunukso pa ni Aling Carmen sa kanyang anak.
Ano ba, Nay? Maghunos dili nga kayo. Engaged na si Sir Joaquin, kaya wala na po akong pag-asa. Pagtatakip naman ni Sofia. Pero ang totoo ay medyo nagugustuhan na nga niya ang kanyang Sir Joaquin. Yun nga lang ay engaged na ito. Oh, bakit parang nalungkot ka? Muling panunukso naman ang kanyang ina. Ako malulungkot? Bakit naman po ako malulungkot? Kayo talaga, Nay. Kumain na nga lang po tayo. Sagot naman ni Sofia, kaya bahagya silang nagtawanan. Ngunit hindi pa rin maalis sa mukha ni Mang Lito ang kanyang nalaman, kaya nananatili itong seryoso. Ng mga sumunod na araw ay masinsina namang nag-usap sina Don Gregorio at ang kanyang assistant na si Delter. Ito ng gamot niyo, Don Gregorio, inumin niyo na ho. Naroon sila sa silid ng Don, tsaka inabot na ni Delter ang 2 peraso ng tabletas sa Don upang inumin ito. Sa tuwing iniinom kasi ang Don ng gamot, ay mas gusto ni Delter na nandoon itong painumin sa mismong silid nito para sila lamang dalawa nakakakita. Nang abutin naman yun ng Don ay ininom naman niya kaagad iyon at nagpasalamat kay Delter. Maraming salamat, Delter, sabi ng matanda. Marahan namang hinawi ni Delter ang malaking kortina sa may malaking bintana ng silid ng Don at saka doon ipinuweso ang matanda para pagmasta ng magandang panahon sa labas. Kamusta na ang pakiramdam ninyo? Tanong naman ni Delter habang kasalukuyang nakatayo sa likod ng wheelchair ng matanda. Bago sumagot ang matanda ay huminga muna ito ng malalim. Delter, ayoko magsinungaling sa'yo. Pero, panimula na matanda. Pero ano po, Don Gregorio? Takang tanong naman ni Delter at sa sandaling yon ay muli na nagpatuloy sa pagsasalita si Don Gregorio. Pero pakiramdam ko ay lalo ako nangihina. Pakiramdam ko ay lalong nawawala na ang aking sigla. Hindi ko alam kung bakit. Hindi kaya dahil sa gamot na iniinom ko, Delter? Kunot noong tanong ng matanda. Bahagya namang napaiwas ang tingin si Delter. Gamot? Pero nakailang palit na po tayo nito, Don Gregorio. Gusto niyo po bang papalitan ulit natin? Taas kilay niyang tanong sa matanda. Sa tingin ko wala namang masama kung papapalitan natin ulit, hindi ba, Delter? Sagot naman ng matanda. Oo naman po, Don Gregorio. Tugon naman ni Delter na blanko lamang ang reaksyon ng mukha. Maya-maya pa ay muli siyang tinanong ni Don Gregorio. Delter, ilang taon ka na nga naninilbihan sa akin? Seryosong tanong ni Don Gregorio. 10 taon na po, Don Gregorio. 10 taon. Ang tagal na rin pala, no, Delter? Oo nga po, Don Gregorio. Napangiti naman na matanda. Halos 10 taon na ngang nagseserbisyo si Delter sa pamilya ni na Don Gregorio. Nagsimula ito bilang isang magbubukid na katulad ng ginagawa ni Mang Lito at Aling Carmen at halos sabay lang din silang nakapasok noon sa trabaho. Naging assistant lang si Delter ng Don nang mabigyan ito ng pagkakataon na makapag-aral kaya nag-level up din ang kanyang posisyon sa pamilya ni na Don Gregorio. Sa kabilang banda ay muling nagsalita ang Don. Delter, gusto ko lang sabihin na kapag nawala na ako, lahat ng ari-arian at negosyo ko ay mapupunta. Bumilis ang tibok ng dibdib ni Delter sa mga oras na yon. Dahil sa halos sa 10 taon na tapat niyang paninilbihan, sa loob-loob niya ay baka mabibigyan na rin siya ng Don ng malaking mana na para sa kanya ay deserve niya makuha. Umaasa siya na sa mga huling habili ng matanda ay makakasama siya dahil halos sa pagsisilbi na lang sa kanya niya inalay ang buong buhay niya. Kaya naman sa muling pagpapatuloy ng Don sa kanyang pagsasalita ay nasasabik siyang marinig ang kasunod nun. Mapupunta sa aking apo na si Joaquin. Sa kanya lahat ng yan. Kaya ngayon gusto kong simulan mo ang pag-aayos at pagpoproseso ng mga papeles para kapag nawala na ako, magiging maayos na ang lahat. Pagpapatuloy pa ng Don kaya naman nakaramdam ng pagkadismaya si Delter. Natahimik siya at namula ang mga mata dahil sa biglaang galit na kanyang nararamdaman. Mas bumilis ang tibok ng kanyang puso at saka nagngangalit na rin ang kanyang mga ngipin at panga. All this time, buong akala niya ay makakasama siya sa mga plano ng Don kapag nawala na ito. Pero isa lang pala iyong pagkakamali. Isang malaking kalokohan kaya naman hindi iyon matanggap ni Delter.
Napansin naman ng Don ang biglang pagtahimik ni Delter. Delter, nauunawaan mo ba? Muling tanong naman ni Don Gregorio. Opo, nauunawaan ko po. Aasikasuhin ko po kaagad. Utal na sagot naman ni Delter pero blanco pa rin ang reaksyon ng kanyang muka. Salamat. Sagot naman ng matanda. Samantala, nang makalipas ang ilang oras, inutusan naman ni Joaquin si Sofia na kuhanin ang kanyang asul na envelope na naiwan niya sa silid ng kanyang lolo Gregorio. Sofia, makikikuha nga ako ng asul na envelope sa may ibabaw ng table ni lolo sa loob ng kanyang kwarto. Ang alam ko kasi doon yun nakalagay eh. Utos si Joaquin kay Sofia. Ayos lang po bang pumasok ako doon? Baka po questionin ako ni Sir Delter eh. Nag-aalala namang tanong ni Sofia kay Joaquin. Dahil tama siya. Walang sino man na nakakapasok sa silid ng matanda maliban kay Delter. Istrikto pagdating kay Don Gregorio dahil ang dahilan niya ay ang maselang sakit nito. Bakit ka naman niya ka-questionin? Assistant lang naman siya ni Lolo at ako pa rin ang may mas karapatan kung sino maglalabas-masok sa kwarto na yon. Kaya sige na. Kapag hinarangan ka niya, sabihin mo ay utos ko. Kunot noon namang sabi ni Joaquin kaya naman sumunod na rin si Sofia. Okay po Sir Joaquin. Tugon naman ng dalaga. Matapos noon ay nagtungo na rin si Sofia sa silid ni Don Gregorio. Mabuti na lang nga at kasalukuyang wala doon si Delter dahil dati-rati ay lagi yung nakatayo sa may harap ng pintuan ng Don na akala mo ay isang gwardiya sibil. Kaya naman malaya na nakapasok sa loob si Sofia. Mabuti na lang at wala yung super entitled na Delter na yon. Feeling tagapagmana kung umasta. Makapasok na nga. Anas ni Sofia sa kanyang sarili at saka pumasok na sa loob. Ngayon nga lamang siya nakapasok sa loob ng silid ng Don. Kulay puti ang kulay ng pintura ng pader kaya naman lalong nagmukhang malinis ang buong silid. May piano sa may sulok ng kwarto at ang pinaka nagustuhan ni Sofia sa lahat ay ang malaking bintana tapos sinasalimpad pa ng hangin yung malaking kortina. Ilang sandali pa ay inumpisahan na ni Sofia na hanapin ang envelope na pinapahanap ni Sir Joaquin niya. Nasaan na kaya yung asul na envelope na yon? Sambit ni Sofia sa kanyang sarili habang naghahanap. At sa wakas, ay doon niya nga ito natagpuan sa may ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kama ni Don Gregorio. Ayun! Bulalas ni Sofia. Nang kukunin niya na ang envelope ay napansin naman niya ang mga balat ng gamot na nakapatong sa ibabaw ng asul na envelope. May nakasulat doon na new drug 1, kaya naman napakunot ang noon ni Sofia. Teka, ano to? Ito bang gamot ni Don Gregorio? Bakit naman pakalat-kalat dito? At ano kaya ibig sabihin ng nakasulat na to? Tanong ni Sofia sa kanyang sarili. Ilang sandali pa ay bigla nang bumukas ang pinto ng kwarto kaya naman napabalikwas siya sa gulat. Mabilis naman niyang naitago sa kanyang likuran ng mga nakakalat na balat ng gamot na yon. Sofia? Bungad ni Delter kay Sofia. Napatingin sa kanya si Sofia ng gulat na gulat at pumilis ang tibok ng kanyang puso. Ay anak ng putakte! Sir Delter! Nakakagulat naman po kayo! Gulat na sabi naman ni Sofia. Kunot noon naman nagsalita si Delter. Anong ginagawa mo dito? At sino nagbigay sa'yo ng pahintulot na pumasok sa silid na to? Pagalit niyang tanong kay Sofia. Kabado namang sumagot si Sofia. Si Sir Joaquin po, inutusan niyo po ako na kunin yung asul na envelope na to. Kahit itanong niyo po sa kanya, sasamahan ko pa po kayo. Sinserong sagot naman ni Sofia. Huwag na. Sa susunod, kahit na ipag-utos niya, ipagbigay alam mo muna din sa akin. Nauunawaan mo? Ayaw na ayaw ng Don na may ibang pumapasok dito. Litanya naman ni Delter. Kaagad namang humingi ng paumanhin si Sofia. Okay po. Pasensya na po Sir Delter. Hindi na po mauulit. Paghingi ng paumanhin ang nakayuko. Sige na, makakalabas ka na. Utos niya at sumunod na rin si Sofia. Okay po, sorry po ulit. Wika niya nang lumabas na ng silid. Nang maibigay na ni Sofia ang envelope kay Joaquin ay kaagad na itong nagtungo sa kanyang opisina at humarap na kaagad sa kanyang laptop. Mabilis niyang sinearch ang gamot na kanyang nakita. Malakas kasi ang kutob niya na may kakaiba sa gamot na yan. Nang ma-search niya nga ang pangalan ng gamot ay doon siya nagulantang sa kanyang nalaman.
Ang mga pakete ng gamot na kanyang nakita sa silid ni Don Gregorio ay mga gamot na nakakapagpa-trigger lalo ng sakit sa utak at sa puso. Kaya naman pala nakasulat na drug 1 at 2. Iyon marahil ang ibig sabihin nun. Ang isa ay sa utak at ang isa naman ay sa puso. Bakit ganito? Bakit ganito ang pinapainom ni Deltor kay Don Gregorio? Alam kaya ito na matanda? Kunot noong tanong ni Sofia sa kanyang sarili. Bigla namang pumasok sa silid niya si Cindy at dire-diretsyong nagtungo sa kanya sa may table. Mabilis niyang nakuha ang gamot ngunit hindi yun nakalampas sa paningin ni Cindy. Ano yan? Tanong ni Cindy na nakataas pang isang kilay. Wala po. Balat lang po ng candy. Bakit po kayo nandito? Ano po ang kailangan niyo? Utal na tanong naman ni Sofia tsaka sinaraduhan na ang kanyang laptop. Yung bills daw natin for this month na bayaran na ba? I need the receipt. Sabi ni Cindy pero ang isip niya ay naroon pa rin sa mabilis na itinago ni Sofia. Opo, tapos na po. Dadaling ko na lang po ang resibo sa kanya. May tatapusin lang po ako. Sagot naman ni Sofia. Fine, bilisan mo ha. Gumagawa kasi ako ng report. Mataray na sagot naman ni Cindy tsaka lumabas na ng silid. Na makalabas na si Cindy, ay saka palang nakahinga na maluwag si Sofia. Muntik na ako doon Mahinang sabit ni Sofia sa kanyang sarili. Samantala, sa silid naman ng Don ay hindi magkanda-ugaga si Deltor sa paghahanap ng balat ng mga gamot na nakuha na ni Sofia. Nasaan na yun? Hindi pwedeng mawala yun. Andito lang yan sa ibabaw. Maya-maya pa ay biglang nag-ring ang phone ni Deltor. Hello? Okay, sige. Papunta na ako. Sabi niya sa kausap at kaagad nang lumabas ng silid. Sigurado ka bang yun ang mga balat ng mga gamot? Tanong ni Deltor sa tumawag sa kanya kanina. At yun ay walang iba kundi si Cindy. Silang dalawa nga ang may pakana ng lahat ng to. Mag-ama silang dalawa ni Deltor at sinadya nilang lahat ng to para makamkam lahat ng yaman ni na Don Gregorio. Oo pa. Siguradong sigurado ako dahil ako naman ang kumuha nung kay Doc Sanchez. Nakuha ni Sofia yon. At sigurado ako nagtataka o nagsisearch na yon kung para saan ang mga gamot na yon. At kapag nalaman niya kung para saan yon, tsaka kung katapusan na natin pa, hindi malayong hindi niya yun sabihin kay Joaquin. At kapag isa pa niya itong malaman, posibleng umurong na siya sa kasal namin at mas lalo tayong magsasawal at wala. Lahat ng pinagplanuhan natin ng matagal ay mawawala na lang na parang bula. Bulalas ni Cindy. Naroon nga sila sa loob ng sasakyan para walang makakita sa kanilang dalawa. Gigil naman sumagot si Deltor. Tama na. Hindi ko hahayaang mangyari yan. Hindi masisira ang plano natin. Iisip ako ng ibang paraan. Lalo pa ngayon, na nalaman ko na mismo sa bibig ng hayop na Gregorio na yan, na wala man lang siyang ibibigay sa akin ni Singkong Duling. Hindi ako makakapayag na wala siyang maibigay na mana sa akin. Kaya kailangan yung maikasal ni Joaquin sa lalong madaling panahon para may karapatan ka na rin sa mga makukuha niyang mana. Mariing sabi ni Deltor. Of course, matutuloy ang kasal. Pero ang dapat na isipin natin ngayon ay kung paano natin mapapalaya sa mansyon niyang si Sofia. Yung magagalit sa kanyang Don para siya na mismo magpalaya sa pakialamerang Sofia na yun. Paninigurado naman ni Cindy. Ngayon nga'y namumroblema ang mag-ama dahil sa unti-unti nang umaalingasaw ang baho nila sa loob ng mansyon. Simula nga nang dumating si Sofia ay unti-unti nang lumalabas ang katotohanan. Ngunit dahil tuso at gahaman silang mag-ama, hindi sila papayag na masira ang mga plano nila nang dahil lamang kay Sofia. Samantala, na makabalik na sa loob ng mansyon si Deltor, ay kaagad niyang hinanap ang Don. Alice, nakita mo ba si Don Gregorio? Aligagang tanong ni Deltor sa katulong. Ay, opo Sir Deltor. Naroon po sa garden kasama ni Sofia. Sabi naman ng katulong. Ano ka mo? Kasama ni Sofia? Kunot noong tanong naman ni Deltor. At tila biglang nag-alala dahil baka may naikwento ng dalaga sa matanda. Opo, sagot naman ng yaya. Wala nang pinalampas pang oras si Deltor at nagtungo na kaagad sa may garden at doon nga'y natagpuan niya ang dalawa. Don Gregorio,
Malakas na tawag ni Delter tsaka humakbang na papalapit sa kanila. Sabay namang napalingon sina Don Gregorio at Sofia. "Oh, Delter, nariyan ka na pala. Bakit ngayon ka lang? Saan ka ba nang galing?" Sunod-sunod na tanong ng matanda. May kinausap lang po akong abogado saglit patungkol sa pinag-uutos niyo sa akin." Mabilis na palusot naman ni Delter. "Ah, ganun ba? Siya nga pala. Nakasarap pala sa pakiramdam kapag tunay na hangin ang aking nalalanghapan, no? Araw-araw na natin tong gawin, Delter." Iniba naman kaagad ng Don ang usapan tsaka pinikit pa ang mga mata sabay langhap ng sariwang hangin. Utal naman ang sumagot si Delter. Hindi ho maaari kayong ma-expose sa matagal dito sa labas dahil maraming virus at bacteria nakakalat dito. Baka ho lalo lang amang lumala ng kondisyon ninyo." Mariin namang sagot ni Delter tsaka tumingin naman sama kay Sofia. "Pero mas umaalwan ang aking pakiramdam. Diba, Sofia?" Sabi ng matanda, tinanong pang dalaga. Sumagot naman kaagad si Sofia. Tama po siya, Sir Delter. Dapat araw-araw niyo po itong ginagawa kaysa naman nakakulong lang sa loob ng kanyang kwarto si Don Gregorio. Lalo po siyang manghihina nun. Wika naman ni Sofia. Nagbuntong hininga naman si Delter at galit na tumingin kay Sofia. Pilit pa rin niyang pinipigilan ng sarili na hindi magalit kaya naman pigil ang kanyang pagsasalita. "Wala kang alam sa nangyayari sa kondisyon niya, Sofia. Kaya huwag ka na lang makialam. Huwag mo ko kwestiyonin ang pag-aalagang ginagawa ko dahil wala kang alam." Pigil na sabi ni Delter na may pilit na mga ngiti sa kanyang muka. Pinipilit pa rin niyang maging kalmado kahit pa sa loob-loob niya ay gustong-gusto niya nang saktan si Sofia dahil sa pangingialam nito sa kanya. Sa kabilang banda ay sumagot naman si Sofia ng sincero at buong puso. "Maaaring wala po akong alam at pareho lang po tayong assistant dito. Pero may alam din naman po ako sa mga medical related issues dahil frustrated doctor po ako. Hindi lang afford ng mga magulang kong pagpapaaral sa akin ng pagiging doktor kaya naman nag-vocational na lang ako. Pero hindi po ibig sabihin na wala akong alam sa mga linyang hindi ko malang naituloy. Nag-aaral pa rin po ako ng palihim kaya may alam din po ako kahit na papaano." Kwento at pagmamalaki naman ni Sofia kay Delter. Bahagya namang umisi ang lalaki at nagpakita ng pagbabaliwala sa mga sinabi nito sa kanya. "Wala akong pakialam sa kwento ng buhay mo. Ang gusto ko sa susunod, huwag ka na makialam sa mga desisyon ko patungkol kay Don Gregorio. Salamat nga pala sa pagsama sa kanya, Sofia. Pero ito nang huling gagawin mo to. Tara na po, Don Gregorio." Mariing sabi pa ni Delter tsaka tinulak na ang wheelchair na matanda papalayo sa kinatatayuan ni Sofia. Ilang segundo lang buhat na makaalis na sina Delter at Don Gregorio ay dumating naman si Joaquin kaya nilapitan niya si Sofia na nakatayo pa rin doon. "Sofia, may problema ba?" Bugad niyang tanong sa dalaga. "Wala naman po, Sir Joaquin. Parang nagalit lang po sa akin si Sir Delter dahil nilabas ko po si Don Gregorio para naman makalanghap ng sariwang hangin ng matanda. Minasama yata niya." Tugon naman ni Sofia. "Actually, ngayon na nakalabas si Lolo dahil hindi siya nilalabas ni Delter dahil daw delikado kay Lolo ang hangin dito sa labas. Kaya hinayaan ko na lang din siya dahil mukha namang alam niyang ginagawa niya." Sabi naman ni Joaquin kaya kahit papaano ay may tiwala pa rin naman siya sa lalaki dahil wala pa naman siyang napapansin na kakaiba na ikikilos nito. At ngayon pa nga lang. Ngunit patuloy namang ipinaglaban ni Sofia kay Joaquin ang natunghayan niya kanina. "Pero Sir Joaquin, kung makikita niyo lang kanina ang reaksyon ni Don Gregorio, hindi mo tatawaran yung kagaanan ng loob niya kanina, ha? Pakiramdam nga daw niya, biglang umalwan ang pakiramdam niya kumpara nung mga nasa loob lang siya ng kwarto. At saka nga pala, Sir Joaquin, tungkol dun sa nang sasabihin na sana ni Sofia ang nalalaman niya kay Joaquin ay sakto namang pagdating ni Cindy. "Sweetie, andito ka lang pala. Kanina pa kitang hinahanap." Bungad ni Cindy tsaka muling pumulupot sa braso ni Joaquin. "Cindy," tawag naman ni Joaquin. "Sweetie siya nga pala. Magpapaparty ako mamaya, ha?" "Party? Bakit naman? At para saan?" Takang tanong ni Joaquin sa kanyang nobya.
Para sa ating dalawa, ano ka ba? Malapit ang kasal natin, di ba? Kaya naman susulitin na natin ang pagiging mag-boyfriend at girlfriend nating dalawa. Palusot naman ni Cindy. Ngunit ang totoo ay meron talaga siyang madilim na binabalak. Are you sure? What kind of party naman? Madami pa kasi akong ginagawa eh. Takang tanong naman ni Joaquin. Kahit pool party. Na-invite ko na rin ang mga friends natin kaya wala nang urungan to. Sagot naman ni Cindy. Bumaling naman ang atensyon noon kay Sofia. Sofia, pakitulungan na lang si Yaya na mag-ayos sa may pool ha? Thank you. Dagdag pa niya. Okay po. Magalang na tugon naman ni Sofia. Kinagabihan dahil may paparty nga si Cindy ay hindi muna umalis si Sofia bagkos siya ang ginawang punong abala ni Cindy doon sa kanyang pool party. Sofia, pakikuhaan mo nga kami ng wine? Yung pinakamasarap na wine ha? Utos pa ni Cindy kay Sofia. Sumunod naman kaagad ang babae kahit nalabag ito sa kanyang kalooban. Sofia, pakikuhaan mo nga kami ng wine, yung pinakamasarap na wine ha? Samit pa ni Sofia sa sarili habang ginagaya kung paano yan maarteng binigkas na Cindy. Ang arte, nakakainis, sabi pa niya. Pansin naman ni Sofia na hindi pa bumababa si Joaquin na tila ba wala talagang balak na makisali sa biglaang pakanang ito ni Cindy. Na makakuha na si Sofia ay dinala na kaagad niya iyon kay Cindy. Ma'am Cindy, ito na po ang pinakamasarap na wine. Sabi pa ni Sofia na may diin. Thank you so much, Sofia. Tatalikod na sana si Sofia nang pigilan na siya ni Cindy. Sofia, wait! Huwag ka munang umalis. Pagpigil ni Cindy kaya naman napahinto at napalingon sa kanya si Sofia. May kailangan pa po ba kayo? Tanong naman ni Sofia. Wala na. Pero gusto kong samahan mo muna kami dito. Let's drink. Hindi kita pinagstay dito para maging muchacha, no? Hindi naman ako ganun kasama. Sabi pa ni Cindy. Nabalot naman ng pagtataka ang reaksyon ng mukha ni Sofia. Noong una ay ayaw pa sana ni Sofia na pagbigyan ng hiling ni Cindy ngunit kalaunan dahil gustong-gusto na rin naman ni Sofia na uminom ay pumayag na rin siya. At wala nang may alam kung anong nangyari ng buong magdamag na yon. Kinaumagahan, napabalikwas ng bangon si Sofia nang marinig niyang malakas na kalampag sa labas ng pinto ng kwarto ng kanyang kinaroroonan. Pupungas-pungas pa nga ang kanyang mga mata na napatingin sa kanyang orasan. At doon na pagtantong 5:00 pa lang pala iyon ng umaga. Ni hindi nga niya iyon naramdaman. Basta ang alam niya ay sobrang sakit ng kanyang ulo ngayon. Isa pa doon, naramdaman din niya na wala siyang saplot sa katawan dahil sa lamig ng hangin ng aircon na dumarampi sa kanyang balat. Lalo pa nang unti-unti na siyang bumaba sa higaan upang tunguhin ang pinto. Ngunit bago pa man siya makababa ay otomatiko siyang napatingin sa kamang kanyang kinahihigaan at doon ay napagtanto niyang may katabi pala siya sa kama. Nataranta siyang hinila ang kumot at ibinalabal sa hubad na katawan niya. Ano nangyayari? Bakit ako hubad? At shucks, bakit ko katabi si Sir Joaquin? May nangyari ba sa amin? Napabulala sa kanyang sarili si Sofia dahil hindi niya talaga matandaan kung anong nangyari noong nakaraang gabi. Basta ang huli lang niyang natandaan ay nakipag-inuman siya noon kina Cindy at matapos noon ay wala na. Bahagya pa niyang kinusot ang kanyang mga mata at tumingin muli sa lalaking katabi niya. Lalo namang dumagundong sa kaba ang kanyang dibdib nang malinaw niya nang makita kung sino ngang lalaki sa kanyang katabi. Tulog na tulog ito at yon ay walang iba kundi si Joaquin. Hindi naman makapaniwala si Sofia sa kanya nakikita. Lalo pa ngayon na may kumakalampag ng pinto ng kwarto. Napalunok na lamang si Sofia at hindi malaman ang gagawin. Kung magbibihis muna ba siya o gigisingin na si Joaquin. Gulong-gulo siya kaya naman hindi siya makipag-isip ng maayos. Mas lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso sa pagtataka kung bakit nga ba nandito pa sa kwarto ni Joaquin gayong ang pagkakaalam niya ay hindi nga ito bumababa kagabi at mahimbing pang natutulog na nakahubad din doon sa kanyang kama. At dahil nga pareha silang walang saplot, ay posible rin na may nangyari sa kanila. Pero paano? At bakit? Sa isip ni Sofia ay hindi niya kayang pagtaksilan si Cindy kahit painis na inis siya dito dahil sa sobrang arte nito at kahit pa may gusto na siya sa lalaki dahil batid niya kung gaano nitong kamahal si Cindy.
Kaya hindi rin naman niya maatim na mang-agaw ng nobyo ng may nobyo. At ngayon, sigurado siya na ang kumakatok ngayon sa pinto ng kwarto niya ay walang iba kundi ang kanyang Ma'am Cindy. Joaquin, buksan mo tong pinto, ano ba? Malakas na sigaw ni Cindy doon sa labas ng kwarto ni Joaquin. Rinig na rinig nga ni Sofia ang malakas sa kalampag ni Cindy doon sa may labas ng pintuan. Hindi na alam ni Sofia kung ano nga bang kanyang gagawin dahil siguradong malilintikin siya sa mga ito lalong-lalo na kung naroon din si Don Gregorio. Ngunit kahit pilitin niyang alalahanin ang mga nangyari noong nakaraang gabi ay wala talaga siyang matandaan. Wala talaga siyang maalala. Hanggang sa narinig na lang niya na nag-click ang doorknob ng kwartong yon. Mabilis siyang napabalik sa kanyang kama at kinuha ang isang unan at inilagay sa kanyang harapan. Habang si Joaquin naman ay walang kamalay-malay pa at mahimbing pa rin nakadapa na natutulog. Pagkabukas ng pinto, sunod-sunod na pumasok sila Don Gregorio at Delter at galit na si Cindy. Gulat silang napatingin kay Sofia pati na din sa lalaking natutulog pa rin sa kanyang kama. Sofia, Joaquin, anong kalokohan to? Bakit ka nasa loob ng kwarto ng fiancé ko? Bulalas ni Cindy pagkapasok niya ng silid ng kanyang nobyo na si Joaquin. Habang katabi naman na sa kamang assistant nito na si Sofia. Sa lakas ng pagkakasigaw ni Cindy ay sabay na napabalikos ang dalawa kaya naman napahawa kaagad si Joaquin sa kanyang ulo dahil sa biglang pagbangon nito. Ma'am Cindy, huwag ko kayo mag-isip ng masama. Maging ako hindi ko rin alam kung bakit ako narito. Nauutal na sambit naman ni Sofia. At maging siya ay nagtataka kung bakit siya naroon na ang tanging saplot lang na bumabalot sa kanilang katawan ay ang itim na comforter ni Joaquin. Hindi naman naniniwala si Cindy sa sinabi niya ni Sofia at galit na hinusgahan ito. Sinungaling ka. Sinasabi ko na nga ba may pagnanasa ka kay Joaquin? Kaya inahas mo siya sa akin. Ahas ka! Galit niyang sigaw. Pailing-iling lang si Sofia. Habang si Joaquin naman ay naguguluhan din sa nangyayari ngayon. Hindi po totoo yan, Ma'am Cindy. Maniwala kayo sa akin. Pagtatanggol ni Sofia sa kanyang sarili. Sofia, anong ginawa mo? Bakit ka nandirito sa kwarto ng aking apong si Joaquin? Joaquin, explain this. Sigaw ni Don Gregorio kay Sofia at Joaquin na napahawak sa kanyang dibdib. Nang makita ni Sofia ang mukha ng katabi niya ay mas lalong nanlaki ang kanyang mga mata. Nakita rin ni Sofia ang pagrehistro sa mukha ni Joaquin ang pagkagulat na magkatinginan silang dalawa. Nakatuon lang sa kanyang atensyon nito at baka sa mukha niya na naguguluhan din ito sa nangyayari. Matapos tumingin kay Sofia ay binalingan naman ito agad ang tingin ni Cindy na noon ay umiiyak na. Anong ibig sabihin nito? Bakit nandito ka, ha, Joaquin? Sofia, ano to? Bulalas ni Cindy sa dalawa. May luha na rin na lumalabas sa kanyang mga mata nang napagsino ang katabing lalaki ni Sofia. Hindi naman makapaniwala si Cindy na mangyayari ito. Tapos pareho pa silang walang saplot kaya naman lagay na ang loob ni Cindy na may nangyari nga sa dalawa. Na may nangyari na sa kanilang assistant at sa kanyang nobyo. Sa kabilang banda, hindi naman malaman ni Joaquin kung paano sisimula ng paliwanag dahil katulad ni Sofia, ay hindi rin naman alam ni Joaquin kung bakit nga ba siya naroon sa kwartong yon kasama si Sofia at kung ano nga bang nangyari nung nakaraang gabi. Gustong-gusto na ni Joaquin na dispensa ng sarili ngunit tila umurong na ang kanyang dila at bumagsak ng balikat nang makita na si Cindy na lumuluha na. Joaquin, Sofia, anong ibig sabihin nito? Bakit nagawa niyo sa akin to? Anong ginawa ko sa inyong masama para gawin niyo sa akin to? Humahagulhol na sabi ni Cindy. Walang patid ang pagtulo ng kanyang mga luha. Hindi na alam ni Sofia kung ano nga bang kanyang isasagot dahil wala naman talaga siyang matandaan. Basta ang alam lang niya ay nakipag-inuman lang siya sa mga ito kagabi. Nang kanyang Ma'am Cindy na dinaluhan ng maraming bisita at lalo nung gabing yon ay nagkakasayahan at wala nang pakialam sa isa't isa. Wala rin naman doon si Joaquin kaya paano mangyayaring dito siya napadpad sa silid ng lalaki? Nang tingnan naman ni Sofia si Don Gregorio ay nakatiimbagang lang itong nakatingin sa kanilang dalawa ni Joaquin.
Habang matalim naman ang tingin sa kanya ni Delter na para bang natutuwa pa sa nangyayari at parang nakagawa siya ng malaking kasalanan na tila ba wala ng kapatawaran. Samantalang si Cindy naman ay halos mag-hysterical na sa sobrang sama ng loob sa dalawa. Assistant ka lang. Pero nagawa mong kahalayang to ha, Sofia? Hindi ka na nahiya? Hindi mo na tiningnan ng Ma'am Cindy mo? Sarili mo lang ang iniisip mo at ngayon ko masasabing nasa loob talagang kulo mo. Malaki pa man din ang tiwala sa'yo ni na Don Gregorio. Tapos ganitong igaganti mo sa kanila? Napakakapal naman yata ng mukha mo. At doon ay nakisabat na rin si Delter. Kahit pa wala naman siyang karapatan na pagsalitaan ng masama si Sofia. Dahil pareho lang naman silang naninilbihan doon. Pero ginawa na rin yun ni Delter para lalong lasunin ang utak ng matanda para tuluyan ang mapaalis doon si Sofia. Samantala, nagpakawala naman ang mag-asawang sampal si Cindy sa mga pisngi ni Sofia. Ikinabigla naman ito ng lahat maging ni Joaquin. Sa lakas pa nga ng sampal na yon, pakiramdam ni Sofia na namanhid ang kanyang mukha sa sakit ng kanyang nararamdaman. Sa kabilang banda ay umiyak na rin sumagot si Sofia. Don Gregorio, Cindy, sorry po pero hindi ko po alam. Hindi ko alam kung bakit magkasama kami ngayon ni Sir Joaquin. Wala po akong alam. Maniwala naman po kayo. Hindi ko po magagawang saktan at pagtaksalan si Ma'am Cindy at agawin at ahasin ang lalaking pinakamamahal niya. Umiiyak pang sabi ni Sofia. Wala akong matandaan kung bakit nangyari to. Dagdag pa niya sabay lingon sa kanyang katabi, nakita rin niyang pagkalito sa kanyang mukha. Bumalatay ang pagkalito sa mukha nito. Walang maalala sa mga nangyari nung nagdaang gabi. Sir Joaquin, paano ba nangyari to? Hindi na naituloy pa ni Sofia ang sasabihin nang sabunutan na siya ng kanyang Ma'am Cindy. Kapal din talaga ng mukha mo, ahas ka! Sigaw ni Cindy kay Sofia habang hila-hila ang kanyang buhok. Halos matanggal na nga ang kanyang anit sa kanyang bungo sa sobrang lakas ng pagkahila ni Cindy sa kanyang buhok. Punong-puno ng puwersa at galit at damang-dama yun ni Sofia sa pamamagitan ng sabunot na iyon. Na hindi nga siya makapalag dahil hawak-hawak ni Cindy ang kumot na tumatakip sa kanyang hubad na katawan. Ahas ka! Bakit ikaw pa na isang hamak na assistant lamang o umagaw sa lalaking pinakamamahal ko? Sinasabi ko na nga ba na may lihim kang gusto kay Joaquin. Wala ka talagang pinipili. Hindi mo na inisip na amo mo rin ako. At nobyo kong kinakalantaryo mo. Wala kang kwenta. Ahas ka, Sofia! Ahas! Sigaw ni Cindy kay Sofia. Kahit labis na nasasaktan si Sofia sa mga salitang yon, ay wala pa rin siya magagawa dahil nahuli sila ng mga ito sa akto sa ganoong sitwasyon kaya hindi rin niya masisisi ang mga ito sa kanilang mga naging reaksyon. Pero wala naman talaga siyang alam at sa pagkakataong to ay wala namang maniniwala pa sa kanya. Kakalbuhin kita! Nararapat lang yan sa'yo! Wala kang kwentang babae! At lalo pang ang nilakasan ni Cindy ang paghila sa buhok ni Sofia na pakiramdam niya matatanggal na sa kanyang anit. Tama na po, Ma'am Cindy. Tama na. Nasasaktan na ako. Pagsusumamo naman ni Sofia. Wala na nga sa plano ni Delter na awatin sina Cindy at Sofia at hinayaan na lamang niya ang kanyang anak na mag-hysterical doon. Nararapat lang yan sa'yo. Kulang pa yan sa sakit na dinulot mo sa akin. Sa puntong yon, ay inawat na sila ni Don Gregorio. Cindy, tama na. Tama na yan. Sigaw ni Don Gregorio sa dalawa. Wala ka na magagawa dahil nangyari na to. Nagpipigil na sabi ni Don Gregorio. Binalingan naman niya si Joaquin. Mag-uusap tayo, Joaquin. Ipaliwanag mo kung bakit nandito sa kwarto mo si Sofia. Baling ni Don Gregorio kay Joaquin na halata sa boses at kilos nito na nagpipigil lang sa matinding galit. Halata din sa mukha nito ang malaking disappointment nang sulyapan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang si Sofia na kasalukuyan namang patuloy na umaagos ang luha mula sa kanyang mga mata. Sa pagkakataong yon ay nagsalita na rin si Joaquin upang depensahan at ipagtanggol ang kanyang sarili. Lolo, I really don't know what happened. I don't even know why I'm here. Wala akong matandaan. Wala akong maalala.
Nalilitong sabi ni Joaquin. Bumaling naman ang tingin niya sa kanyang nobya na si Cindy. Cindy, hindi ko alam. Maniwala ka, wala akong alam. I'm sorry. Hindi ko intensyong saktan ka. Maniwala ka sa akin. If you can't believe Sofia, but please believe me. I'm telling the truth. Ngunit tila bingi lamang si Cindy sa sinabing iyon ng kanyang nobyo. Sweetie, bakit mo ako nagawang lokohin? Tapos sa assistant mo pa? Ano bang gusto niyong isipin ko sa pagkakataon na to? Na walang nangyari sa inyo dito sa kwartong to kahit magdamag kayong magkasama tapos pareho pa kayong walang saplot? Tanga ba talagang tingin niyo sa akin? Hindi ko kayo mapapatawad. Hindi. Humahagulhol na sabi ni Cindy. Bakit siya pa? Hindi ko matanggap. Sigaw pa niya. Hindi ko maintindihan kung bakit sa dinami-rami ng tao ay bakit siya pa. Lolo Greg, hindi ko po matatanggap ito. Ang sakit-sakit. Umiiyak na sabi ni Cindy habang nakayakap sa kanyang lolo. Sa loob-loob nga ni Delter ay proud na proud siya ngayon sa kanyang anak na si Cindy dahil sa galing nitong umarte ngayon. Mukhang ang dalang-dala ang Don, lalo pa dahil sa mga gamot nitong iniinom na naaapektuhan na ang kanyang utak. Ma'am, I'm sorry. Sabit naman ni Sofia habang umiiyak. Hindi ko alam. Wala akong alam. Wala akong matandaan. Don Gregorio, sorry po. Pero maniwala po kayo. Sambit naman ni Sofia sa kanila habang nag-uunahan sa pagtulong ang kanyang mga luha. Litong-lito siya sa mga nangyari. Hanggang ngayon, hindi pa rin kayang iproseso ng kanyang utak kung bakit nangyari ang bagay na ito. Ikakasal na sa susunod na buwan ng kanyang Ma'am Cindy at Sir Joaquin. Tapos bigla naman itong nangyari. Pero bakit naman nangyari ito? Hindi niya lubos maisip na mangyayari ang bagay na ito. Bueno, dahil nangyari na to, wala na tayong magagawa pa para baguhin ang nangyari na. Sambit ni Don Gregorio. Delter, Cindy, lumabas muna tayo sa kwarto na to, kayong dalawa Sofia at Joaquin. Ano ni Don Gregorio kina Sofia at Joaquin. Ayusin yung mga sarili ninyo at mag-uusap tayo. Kapag tapos na kayo magbihis, sumunod kayo sa akin sa opisina ko at may mahalaga tayong pag-uusapan. Hindi ko mapapalampas tong kahihiyang ginawa ninyo. Kailangan din itong malaman ng mga magulang mo, Sofia. Seryosong sabi ni Don Gregorio. Hindi na rin umalma at umimik pa si na Sofia na kasalukuyang napayuko at ganoon din naman si Joaquin na lapis ng nahihiya at nagsisisi sa nangyari. Matapos nga magsalita na matanda ay umakbang na rin si Delter at itinulok na ang wheelchair ni Don Gregorio papunta ng pinto palabas ng silid. Si Cindy naman ay masama pa rin ang tingin kina Sofia at Joaquin. Nag-uunahan pa rin sa pagpatakang luha sa kanyang mga mata. Si Delter naman ay matalim na tinitigan sina Sofia. Nilapitan pa niya si Cindy at inakay papuntang pinto kung saan naghihintay si Don Gregorio para sabay silang lumabas. Narinig pa nga ni Sofia ang paghikbi ni Cindy bago tuluyan silang nakalabas sa pinto at pabalibag itong isinara. Pagkaalis nila ay kinuha na rin ni Sofia ang pagkakataon upang kausapin ang kanyang Sir Joaquin upang tanungin ito at alamin kung ano nga bang talagang nangyari at kung talaga bang may nangyari sa kanila. Magbihis ka na. Seryosong utos sa kanya ni Joaquin. Hindi na rin umalma si Sofia at saka sumunod na lamang. Tumalikod sandali si Joaquin para makapagbihis si Sofia. Sisinghot-singhot pa nga ito dahil sa ginawang pagsabunot sa kanya ni Cindy. Na makapagbihis siya, bihis na rin si Joaquin na humarap sa kanya. Nagkatitigan silang dalawa na parehas ang umusap ang mga mata. Hindi ko po talaga alam, Sir Joaquin. Alam ko. Alam niyo? Hindi mo magagawa yan. Kaya naniniwala ako sa'yo. Maamang sagot naman ni Joaquin. Nakaramdam nga ito ng awa sa dalaga dahil sa inabot nito kay Cindy kaya naman siya ang labis na nahihiya ngayon. Sorry. Sorry sa nagawa sa'yo ni Cindy. You didn't deserve that. Kailangan kong malaman kung ano ba talaga nangyari. Inosente ka. Inosente tayo. Gagawin ko ang lahat para lumabas ang totoo. Mariing sabi ni Joaquin. Lalo namang napaiyak si Sofia dahil sa nangyari. Lalaban na sana siya kanina ngunit kita niya ang tingin sa kanya ni Don Gregorio. Para bang nahuhusgahan na kaagad siya nito kaya wala na rin siya nagawa. Alam niya na ang kahahantungan nito na hindi na siya maaaring magtagal sa mansyon na yon dahil sa nangyari. Or worst,
Baka singilin na sila ng Don na mabayaran ang naitulong sa kanila nito dati. Kaya lalo siyang napapaiyak ngayon sa tuwing maiisip niya mga posibleng mangyari. Sorry din Sir Joaquin kasi nadamay pa kita. Pero hindi ko po talaga alam kung ano nangyari. Ang bilis ng pangyayari eh. Hindi ko maintindihan. At saka hindi naman ako basta-basta nalalasing. Ewan ko ba kung ano nangyari. Nagugulo ang sabi pa ni Sofia. Maya-maya pa ito manguna lang si Joaquin tsaka lumapit kay Sofia. Marahan niyang pinunasan ang mga luha ni Sofia sa pisngi nito na ikinagulat naman ng dalaga kaya napatunghay ng tingin sa kanya si Sofia. Sir Joaquin, mahina niyang sabit. That's okay. Huwag ka na umiyak. Everything will be fine, okay? Nakangiting sabi ni Joaquin tsaka nagmatsa ng palabas ng silid. Tila nakaramdam naman ng kagaanan ng loob si Sofia dahil sa sinabing yun ni Joaquin. Buong akala niya hindi nagagaan ang kanyang pakiramdam ngunit nang maidampi ni Joaquin ang kanyang palad sa mga pisngi ni Sofia ay doon niya naramdamang ligtas siya at may nag-iisang naniniwala sa kanya at yun ay walang iba kundi si Joaquin. Sa kabilang banda na makalabas na si Joaquin ay sumunod na rin si Sofia. Doon na siya nagtungo sa opisina ni Don Gregorio at lakas loob na hinarap ito. Don Gregorio! Bungad ni Sofia nang nakatungo. Sofia, alam mo namang malaki ang tiwala ako sa mga magulang mo. Tama? Tanong naman na matanda. Tumango naman si Sofia. Opo, matipid niyang tugon. Kaya kita tinanggap dito dahil malaki rin ang tiwala ko sa iyo. At hindi ko maintindihan kung bakit mo nagawa to. Itong kahalayan at kabubuyang to. Ikakasal na sina Cindy at Joaquin sa susunod na buwan. Tapos biglang nangyari pa to? Nasaan ang konsensya mo? Hindi ka malang ba naawa rito kay Cindy? Napatingin naman si Sofia kina Cindy at Delter habang naglilitanya ang matanda. Simple namang umisi ang mga ito sa kanya kaya malakas ang kutob niya na plenano ito ng dalawa. Alam niya na ang dalawang ito ang may kakagawa ng lahat ng ito at iyon ang kailangan niyang mapatunayan. Patawarin niyo po ako pero kahit paalisin niyo pa po ako, hindi pa rin po ako titigil na patunayan na malinis pong konsensya ko at wala po ako masamang ginagawa. Mapapatanayan ko rin po sa inyo kung sino talaga may mga kasalanan. Mariin at matapang na sabi ni Sofia kay Don Gregorio. Luhaan at masama ang loob ni Sofia na umalis sa mansyon. Hindi niya matanggap ang nangyari kaya naman hindi siya titigil na malinis ang pangalan niya na dinumihan ni na Cindy. Habang sina Cindy at Delter naman ay ngiting tagumpay dahil sa wakas ay napaalis na rin nila sa mansyon si Sofia at wala nang hahadlang at sasagabal pa sa kanilang mga plano. Oh, Sofia, bakit ngayon ka lang umuwi? At saka bakit ganyan ang itsura mo? Ang pula-pula ng pisngi mo, anong problema anak? Nag-aalala siyang sinalubong ng kanyang ina doon pa lang sa may pintuan nila. Nay, pinalayas na po ako sa mansyon. Diretsang sagot naman ni Sofia at saka sabay na silang pumasok sa loob ng kanyang ina. Napakunot naman ang noon ng ginang. Ha? Ano ka mo? Pinaalis ka? Halika nga muna rito at maupo ka muna. Bakit ka ba umiiyak? Ano bang nangyari? Nagugulang tanong naman ni Aling Carmen. Natataranta na nga siya dahil ngayon na niya nakita ang anak na ganitong ka-wasted. Sakto naman ang dating ng kanyang ama na galing pa sa bukid. Yan ang tatay mo, mabutit nandito na. Mahal, maupo ka muna dito at dumating si Sofia dito nang umiiyak. Wika pa ni Aling Carmen. Nagsalubong din ang dalawang kilay ni Mang Lito nang makita ang kanyang unika iha na umiiyak. Bakit? Anong problema? Kunot noon niyang tanong. Umupo na rin siya doon para makiusisa. Painumin mo muna ng tubig, Carmen. Utos ni Mang Lito sa kanyang may bahay at kaagad naman itong sumunod. Oo, teka, kukuha lang ako. Tumayo na si Aling Carmen para kumuha ng tubig at nang pagkabalik niya ay nabot niya na kaagad iyon sa kanyang anak upang mahimasmasan. Oh, eto anak, uminom ka muna. Sabay ni Aling Carmen sabay abot ng tubig. Salamat ho. Tugon naman ni Sofia sa garalgal na boses. Nang makainom na si Sofia at nang mahimasmasan ay doon na itunuloy na mag-asawa ang pag-uusisa. Ano bang nangyari anak? Kaya mo bang ikwento? Nag-aalalang tanong ng kanyang ina. Bumuntong hininga muna si Sofia at saka tuluyan na nagkwento.
Kasi po, pinaalis na po ako ni Don Gregorio dahil sa maling akala. Panimula niya. Maling akala? Kasi di ba po hindi po ako nakauwi kagabi dahil nagpa-party si Ma'am Cindy? Kaninang umaga ho, nagising na lang ako na nandun ako sa kwarto ni Sir Joaquin. Tapos pareho po kami walang saplot. Lakas loob na kwento ni Sofia. Walang dahilan para ilihim niya ang bagay na yon. Kahit pa isipin niyang malaswa dahil alam naman ni Sofia sa sarili niya na wala naman siyang ginagawang masama. Na inosente siya at kaya niyang patunayan iyon. Namilog naman ang mga mata ng mag-asawa at saka sabay na napakunot ang noo. Paano nangyari yan? Ikaw ba ang kusang pumunta doon? Takang tanong naman ng kanyang ama. Kilala nila ang anak kaya naman alam nila kung may nagsisinungaling man sa pangyayaring yon ay hindi yon si Sofia. Eto na nga po na tay. Wala po ako matandaan. Hindi naman po ako nalalasing ng ganon para hindi maalala ang mga nangyari. Basta ang alam ko lang po, pinasyat ako ni Ma'am Cindy. Pero hindi naman po ako uminom ng sobra para mawala sa sarili ko at makalimutan ang lahat. Maging si Sir Joaquin nga po ay wala rin kamalay-malay sa nangyari. Hindi rin niya alam kung paano siya nakarating sa kwarto gayong hindi nga siya bumaba magdamag para makiparty dahil naroon lang siya sa opisina niya at nagtatrabaho. Wala po talaga akong matandaan, Nay. Tay. Maliwanag na paglalahad ni Sofia. Nagkatinginan naman kaagad sina Lito at Carmen. Sandali silang tumahimik tsaka hinawakan ni Mang Lito ang mga nanginginig ng mga kamay ni Sofia tsaka binigyan ito ng isang maaliwalas sa mga ngiti. Naniniwala kami sa iyo, anak. Naniniwala kami. Buong pusong sabi ni Mang Lito kay Sofia. Sa sandaling yon ay muli namang nabuhayan ng loob si Sofia dahil ang mga taong inaasahan niya na kauna-unahang maniniwala sa kanya ay hindi siya binigo, kabilang ang kanyang Sir Joaquin. Maraming salamat ho, Tay. Maging si Sir Joaquin ay naniniwala po na walang nangyari sa aming dalawa. Kaya yun po ang iimbestigahan niya. Pero Tay, galit na galit po sa akin si Don Gregorio. Natatakot po ako na baka singilin na rin niya tayo sa mga pagkakautang natin sa kanya. Baka madamay pa kayo sa mga naging kapabayaan ko. Nag-aalala namang sabi ni Sofia. Huwag kang mag-aalala, anak. Kami nang bahala ng nanay mo sa bagay na yan. Teka, may naiisip ka ba kung sino at anong dahilan kung frame up nga bang nangyari sa inyong dalawa ni Sir Joaquin? Naalala naman bigla ni Sofia ang natuklasan niya tungkol sa gamot. Opo, Tay. Kahapon po nang inutusan ako ni Sir Joaquin na pumunta sa kwarto ni Don Gregorio para kunin sana yung pinapakuha niyang asul na envelope. May nakita po akong balat ng gamot sa ibabaw ng envelope. Nagtaka po ako kung ano yan dahil may nakasulat na drug 1 at drug 2. Sakto namang dating ni Delter kaya nagulat ako pero naitago ko po ng palihim ang mga balat ng gamot na yun. Dahil naiintriga nga ako. Nagalit pa nga siya sa akin dahil bakit daw basta-basta akong pumasok sa silid ni Don Gregorio nang hindi niya alam. Noong makaalis po ako, sinearch ko po kaagad kung anong klaseng gamot yon. At doon ko nalaman na ang mga gamot na yon ay lalong nakakapagpa-trigger pa sa sakit sa utak at sa puso. Malakas ang kutob ko na yun ang pinapainom ni Delter kay Don Gregorio kaya pakiramdam ng matanda hindi siya gumagaling. Tapos nung inilabas ko si Don Gregorio para lumanghap ng saliwang hangin, minasama rin yun ni Delter at nagalit sa akin. Hindi ko daw siya dapat pinapakialaman. Siya raw dapat ang masusunod pagdating kay Don Gregorio. Nay, Tay, malakas ang kutob ko na magkasabot sila ni Ma'am Cindy. At si Delter po ang kausap na ni Ma'am Cindy sa kanyang phone. Kaya siguro naisip nila na siraan ako kay Don Gregorio para tuluyan na ako mapalaya sa mansyon nang sa ganun ay wala nang hahadlang pa sa kanilang mga plano. Paliwanag ni Sofia. Ganun ba? Kung ganun kailangang malaman niya ni Sir Joaquin para siya na mismong tumuklas ng kawalangyaan ng dalawang yon. Iisa lang naiisip kong dahilan kung totoo man niyang si Delter at Cindy ang may pakana nito. At yun ay makamkam yung yaman ni na Don Gregorio. At hindi ako pwedeng magkamali dyan. Sagot naman ng kanyang ama. Nang medyo humupa ng tensyon ay napagpasyahan na ni Sofia na makipagkita na kay Joaquin at aminin ang totoo. Sofia, bakit ka nakikipagkita? Kamusta ka na? Mahinahong tanong naman ni Joaquin.
Naroon lang sila sa loob ng sasakyan ng binata at para bang walang ibang makakita sa kanila. Hindi po ako mapakali, Sir Joaquin. May kailangan kayong malaman. Bungad naman ni Sofia. Ha? Ano yan? Takang tanong naman ni Joaquin. Sorry kung medyo magiging demanding po ako pero ito po. Inilabas na ni Sofia ang itinatago niya mga balat ng gamot at saka inilahad na sa harap ni Joaquin. Nagtataka namang nagtanong si Joaquin. Ano to? Aniya. Mga balat po yan ng gamot na nakita ko sa kwarto ni Don Gregorio nung araw na pinakuha niyo po sa akin yung asol na envelope. Naintiga po ako kung ano yan kaya nung sinearch ko kung para saan ang mga gamot na yon, doon ko na lamang gamot siya na pampatrigger ng sakit sa utak at sa puso. Ibibigay ko ito sa inyo para kayo na pong bahalang mag-imbestiga. Sir Joaquin, hindi ko po ito sinasabi sa inyo para sirain si Delter o kung sino man sa bahay. Total, ganito lang din naman ang gusto nilang laban. Pues, hindi ako titigil hanggat hindi lumalabas ang katotohanan. Nag-aalala lang din ako kay Don Gregorio dahil baka yun ang dahilan kaya hindi siya gumagaling at lalong nangihina dahil sa mga gamot na yan. Maling gamot at pag-aalaga ang binibigay nila kay Don Gregorio at natatakot ako na baka isang araw ay ikaw naman ang sakta nila. Sinserong sabi naman ni Sofia at labis-labis nga ang kanyang pag-aalala sa maglolo dahil talagang tuso itong sina Cindy at Delter. Natatakot siya na baka isang araw ay si Joaquin naman ang sakta ng mga ito at makuha lamang ang mga gusto nilang makuha sa mansyon. Sa kabilang banda ay pinagtaka naman ni Joaquin ang nabanggit ni Sofia na tila ba may kasamahan pa si Delter. Sinong nila? Ta kanyang tanong. Doon ay inamin na rin ni Sofia ang kanyang mga nalaman at narinig noon. Si Ma'am Cindy po. Narinig ko po siya nung nakaraan na may kausap siya sa phone. Ako pong pinag-uusapan nila at nabanggit doon na hadlang daw ako sa plano nila. Kaya ang isip ko, posibleng fame up ang nangyari sa atin para tuluyan na ako mapaalis sa mansyon. Hindi po kita pinipilit na maniwala, Sir Joaquin. Pero lahat ng sinasabi ko sa inyo ay totoo. Totoong nakita at narinig ko. Buong pusong sabi pa ni Sofia. Bigla namang napaisip si Joaquin. Inanalyze niya ng mabuti ang mga nangyari at pilit na pinagdudugtong-dugtong ang mga sangkot. At sa mga nakikita niya ngayon sa mga mata ni Sofia, ay hindi lang ito basta nagbibintang kundi may basihan ng babae. Nakita niya sa mga mata nito na nagsasabi ng totoo si Sofia. So, ang ibig mo sabihin posibleng magkasabot sina Cindy at Delter? Kunot noon niyang tanong kay Sofia. Opo. Mabilis at sigurado ang sagot naman ni Sofia. Huminga ng malalim sandali si Joaquin. Bueno, hayaan mo at magpapaimbestiga na rin ako. At kapag napatunayan ko na may kinalaman talaga sila dito, hindi ako magdadalawang isip na panagutin sila sa mga nagawa nila. Nagsisisi rin ako at buong buhay ni Lolo ay pinaubaya ako kay Delter na dapat akong gumagawa. Kasalanan ko rin to. Sabi naman ni Joaquin na biglang nakaramdam ng awa sa kanyang Lolo Greg. Wala po kayong kasalanan, sir. Pareho lang naman kayong biktima ni Don Gregorio. Nag-aalala rin nga ako sa'yo dahil unti-unti na kayo nakokontrol ni na Cindy. Kaya mag-iingat kayo. Nag-aalala lang sabi naman ni Sofia. Sandali namang natahimik si Joaquin tsaka napatingin kay Sofia. Nag-aalala ka? Kalmado niyang tanong. Oo naman, syempre. Bakit, masama ba? Nauutal na sagot naman ni Sofia. Pakiramdam nga niya ay namula at nag-init ang kanyang mga pisngi dahil bigla siyang nakaramdam ng hiya. Doon ay nag-open na rin si Joaquin at bukas loob na nagtapat sa kanyang saloobin sa dalaga. Alam mo, first time kong mag-guilty. First time kong mag-guilty nung unang pagkakataon na nakita kitang umiiyak. Hindi ko alam. Pero galit na galit ako sa sarili ko noon kung bakit ko hinayaan na saktan ka nila. Napapaisip ako kung bakit. Kung bakit ko nararamdaman to. Na kailanman na hindi ko malang naramdaman kay Cindy. Kaya lang naman gumaan ang loob ko sa kanya dahil sa isang utang na loob. Natigilan naman sandali kaya naman napatanong kaagad si Sofia. Utang na loob? Kunot noong tanong naman ni Sofia.
Nung mga bata pa kami, muntikan na ako malunod dahil sa isang aksidente. Mabuti na lang at sinagip niya ako. Pero sa pagkakatanda ko, yung batang sumagip sa akin ay nagkaroon ng malaking sugat sa binti at posible yung maging peklat. Pero hindi ko yun nakita kay Cindy. Kwento naman ni Joaquin. Sa pagkakataong iyon nang marinig ni Sofia ang kwentong yun ni Joaquin, ay bigla na lang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Malakas ang kutob niya na si Joaquin ang batang iniligtas niya noon mula sa pagkakalunod. Hindi mo talaga yun makikita dahil hindi naman talaga siyang sumagip sa'yo. Prangkang sabi ni Sofia at siguradong sigurado siya na siya ang tinutukoy ni Joaquin. Ha? Anong ibig mong sabihin? Takang tanong naman ni Joaquin. Bahagyang tinaas naman ni Sofia ang kanyang suot na palda at saka ipinakita ang kanyang mahabang peklat. Itong peklat na to. Dala-dala ko ang ara-ala ng araw na yon hanggang ngayon. Na may sinakluluhan ako isang batang lalaki na muntik na malunod sa may ilog na pinaglalaroan niya. Ikaw pala yon? Ikaw pala yung batang lalaki na iniligtas ko? Maluhaluhang sabi ni Sofia. Hindi naman makapaniwala si Joaquin dahil buong buhay niya, pinaniwala siya ni Cindy na siya ang nagligtas dito. Ikaw? Pero paano? Utal na tanong ni Joaquin. Maya-maya pa ay inilabas na rin ni Sofia ang isang bracelet na matagal niya nang itinago at iningatan. Sa akin yun na. Bracelet ko yan na. Gulat na sabi ni Joaquin. Sinubukan kitang habulinan para isaoli ito nung nakaligtas ka na. Nawalan ka na rin kasi ng malay nung panahon yun. Pero hinarangan na kaagad ako ng isang batang babae. At marahil ayun si Ma'am Cindy. Ako nagligtas sa'yo, Joaquin. Tandang-tanda ko pa yun at sariwang-sariwa pa sa aking isipan. Paninindigan pa ni Sofia. Lumuwag naman ang mga ngiti sa labi ni Joaquin. Kaya naman pala magaan ang loob niya kay Sofia dahil nagkaroon na pala talaga sila ng koneksyon sa isa't isa. Sa puntong yun ay bigla namang niyakap ni Joaquin ang mahigpit si Sofia na ikinagulat naman ng dalaga. Sofia, sobrang saya ko na malaman ng totoo. Nang matapos ang tagpong yon at nang makabalik na sa mansyon si Joaquin ay ginawa na kaagad niya ang hiniling ni Sofia. Nagsama siya ng isang doktor doon para kunwari sanang papalitan na niya ang doktor ni Don Gregorio. Iho, Joaquin, kanina pa kitang hinahanap. Saan ka ba nanggaling at sino yung kasama mo? Bungad sa kanya ni Don Gregorio na para bang takot na takot. Nilapitan naman kaagad siya ng kanyang apo. Lo, siya po si Doc Arellano. Siya ng bago niyang doktor. Pansin naman ni Joaquin na nanlaki ang mga mata ni Delter sa kanyang narinig at pakiramdam niya ay naging balisa ito. Pero hindi po siya pwedeng basta-basta magpalit ng doktor, Sir Joaquin. Sabat naman ni Delter. At bakit naman hindi, Delter? Matagal na ako nananahimik pagdating sa pag-aalaga mo kay Lolo. Ang tagal na, Delter. Pero hindi pa rin gumagaling si Lolo? Hindi mo malang ba naisip na ipa-second opinion ng Lolo ko para naman sana'y mabigyan siya ng mabisang mga gamot? Kumpronta ni Joaquin kay Delter. Dumating na rin doon si Cindy at saktong dumating na rin doon ang abogado ni Joaquin at ang kanyang private investigator. At sa puntong yon, maging si Don Gregorio ay naguguluhan na rin. Joaquin, apo, ano ba itong ginagawa mo at sino ba itong mga kasama mo? Naguguluhang tanong ni Don Gregorio. Sumabat na rin sa usapan si Cindy. Sweetie, what's happening here? Sino sila? Taas kilay na tanong naman ni Cindy. Maya-maya pa ay inutusan na ni Joaquin ang isa sa mga katulong na kunin ang mga gamot ng kanyang lolo sa kwarto nito. Pipigilan pa sana ni Delter ngunit dahil si Joaquin na ang nag-utos at wala na siya magagawa pa. Sir Joaquin, ano bang ginagawa ninyo? Hindi niyo ba alam na makakasama ito sa inyong lolo? Baka kabugin siya o... Hindi pa man tapos ang pagsasalita ni Delter ay tinapos na iyong kaagad ni Doc Arellano. Hindi ka doktor para masabi mo kung ano ang dapat at hindi dapat kay Don Gregorio. Maya-maya pa ay nilapitan na rin ng doktor ang Don. Don Gregorio, wag ko kayo mag-alala. Sisiguraduhin ko ho na gagaling kayo at manunumbalik ang lakas ninyo sa oras na mapatunayan namin na mali ang gamot na iniinom ninyo. Matalim na sabi ng doktor sabay tingin kay Delter. Mababakas na rin ang balisa at kaba sa itsura ni Cindy sa mga oras na yon. Kaya naman minabuti na ng dalaga na magpaalam muna at umalis ngunit
Pinigilan kaagad siya ni Joaquin. May gagawin pa pala ako, sweetie. Mauna na. Hindi. Hindi ka aalis. Hindi mo malang ba ipapakilala sa amin ni Lolo ang tunay mong ama? Matalim na tanong naman ni Joaquin. Nanlaki lalo ang mga mata ni Cindy at Delter dahil naiipit na sila sa sitwasyon. Sweetie, ano bang pinagsasasabi mo? And don't you ever call me sweetie again. Dahil I'm already sick and tired with your lies. Ayoko sanang gawin to pero sinagad mo ako nung araw na pinagbintangan mo pa si Sofia na isang ahas. Hindi ko na sana maiisip na magpa-imbestiga. Pero pati ulo ko'y binilog mo na. Paninimula ni Joaquin. Iho, what are you saying? Lo, gusto ko malaman ninyo na matagal na pala tayo nag-alaga ng ahas. At ang tunay na ahas ay hindi si Sofia, kundi ang dalawang yan, sina Delter at Cindy. Mag-ama sila, Lo. Pinaniwala nila tayo na hindi sila magkakalala. Sinadya nilang pasukin ang buhay natin para sa kanilang kasakiman. Gusto nilang makamkam ang iyong kayamanan. Kaya inunti-unti niya kayong nilason. Manang, akin ang mga gamot. Kinuha niya ang mga kinuhang gamot ng katulong tsaka ibinigay yon kay Doc Arellano. At nang suriin niyo ng doktor ay doon nila napagtantong lalo ngang ikimamatay ni Don Gregorio ang mga gamot na yon kaya naman bumaling ng tingin sa kanilang matanda. Delter, is that true? You're trying to kill me? Magsalita ka. Nanilisik ang mga matang tanong ni Don Gregorio. Wala na rin namang lusot sina Cindy at Delter kaya umamin na rin ang dalawa. Oo, Don Gregorio. Tama ang narinig ninyo. At tama ang apo mo. Plano namin patayin ka para makuha ang yaman mo. At yung umaga na nahuli sina Sofia at Joaquin sa isang kwarto, pakana namin lahat ng yan para tuluyan ang mawala sila sa landas namin, lalong-lalo na si Sofia. Sigaw ni Delter at lumapit na rin sa kanya si Cindy. Pero bakit? Bakit mo nagawa to? Naging mabuti ako sa'yo. Mabuti? Naging mabuti ka sa akin? Hindi. Hindi nga ako kasama sa mga plano mo sa oras na mamatay ka na eh. Ako nag-alaga sa'yo tapos wala malang ako mapapala. Wala kang utang na loob, Don Gregorio. Wala. Galit na sagot naman ni Delter. Naririnig mo bang sinasabi mo, ha, Delter? Ganon kasama bang tingin mo sa akin para hindi tumanaw ng malaking utang na loob sa'yo? Ang ikinagagalit mo ba yung buong manang makukuha ng mana ko at wala man lang sa'yo? Na nag-aruga at nag-alaga sa akin? Attorney Fabian, ibigay mo nga sa akin ang mga papeles na pinapaayos ko sa'yo. Utos ni Don Gregorio sa abogado. Wala silang kaide-ideya sa ginawang ito ng matanda. Bagkus ay sinadya niya sanang isorpresa si Delter sa darating nitong kaarawan ngunit hindi na inaasahan ng matanda na siya pala ang masusurpresa. Ito ang mga papeles, Delter. Kung saan nakalagay ang mga properties at yaman na iiwan ko sa'yo. Yan. Lahat ng yan. May mga resorts pa dyan at businesses. Pero hindi ko akalain sa kabila ng kasakiman mo ay magagawa mong pagtangkaan ang buhay ko. Masakit, Delter, na malaman ito. Sa lahat, ikaw ang pinagkatiwalaan ko. Pero ikaw din palang sisira nun. Nagsisisi ako at binigay ko pa sa'yo ang buong tiwala ko. Kaya itong papeles na to, wala na tong silbi. At dahil isang krimen ang ginawa mong pagtatangka sa buhay ko, pagbabayaran mo ang lahat ng yan sa kulungan. Kasama tong anak mong sinungaling. Doon ay kumilos na ang mga bodyguards at abogado para dakpin ang dalawa. Bigla namang naluha si Delter dahil hindi niya akalain sa kabila ng kanyang kasamaan ay kabutihan pa rin talagang sinukli sa kanya ng matanda hanggang sa huli kaya nakaramdam siya ng pagsisisi. Don Gregorio, patawarin niyo ho ako. Bigyan niyo ho ako ng isa pang pagkakataon, Don Gregorio. Sigaw ni Delter pero hindi na siya pinakinggan pa ng matanda at tuluyan na silang dinala sa kulungan. Nang humupa ng tensyon ay pinatawag naman ni Don Gregorio sina Sofia at ang mga magulang niya para humingi naman ng tawad. Don Gregorio, pinapatawag niyo raw po kami. Bungad ni Mang Lito. Oo, sige, maupo kayo. At sabay na silang umupo. Naroon din sa may garden si Joaquin at kasalukuyang nakatingin kay Sofia. Sofia, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa.
Alam kong nabalitaan mo na ang nangyari. Humihingi ako ng tawad sa iyo dahil sa mga nasabi ko sa iyo noong nakaraan. Patawarin mo ako, Iha, kung napagbintangan kita. Nabanggit din sa akin itong si Joaquin na ikaw daw ang nagsabi sa kanya ng lahat kaya siya nakapagpaimbestiga. Kung hindi dahil sa iyo, baka hanggang ngayon ay binibilog pa rin kami ni na Cindy at Delter. Kaya Sofia, kung pababalikin kita dito, mapagbibigyan mo pa ba kami? Nakangiting tanong ni Don Gregorio kay Sofia. Napatingin naman si Sofia sa kanyang mga magulang tsaka nginitian siya ng mga ito. Opo naman, Don Gregorio. Kahit wala pa pong bayad. Ayan na naman tayo sa walang bayad eh. Babayaran kita kahit magkano pa yan. Dahil tinulungan mo kaming malutas ang problema. Sabi pa ni Don Gregorio kaya naman sumang-ayon na lamang si Sofia. Sina Mang Lito at Aling Carmen na rin ang pinamahala sa mansyon habang si Sofia naman ang naging assistant na maglolo. Si Sofia na rin ang nakikialam sa mga gamot ng matanda at nagsilbing nursing aid na ni Don Gregorio. Mabuti naman at lumabas ng totoo, no? Tanong ni Sofia kay Joaquin. Oo nga eh. Salamat naman at natapos na. Pakiramdam ko ay biglang gumaan ang aura dito sa bahay. Hindi na mabigat, hindi tulad ng dati. Sagot naman ni Joaquin. Sofia, total tapos na rin naman ang lahat, pwede bang? Bumilis naman ang tibok ng dibdib ni Sofia at hindi pa man natatapos ang sasabihin ng binata. Pwede bang ano? Utal na tanong ni Sofia. Pwede ba ako mandigaw sa'yo? Diretsa at walang alinlangang sabi ni Joaquin. Bahagya naman na pangiti ang dalaga tsaka tumango. Pwede naman. Oo. Sagot ni Sofia na labis samang ikinatuwa ni Joaquin kaya bigla niya itong niyakap. Thank you, Sofia. Thank you. Tsaka niyakap na rin siya ng mahigpit ng dalaga. Sa bawat paglipas ng mga araw ay mas lalong nakakapagpalagayan na sila ng loob hanggang sa tuluyan na nga ang maging sila. Unti-unti na rin nakakatayo si Don Gregorio at gumaganda na rin ang pakiramdam ng mapalitan ng kanyang mga gamot. Naging maayos na ngayon sa mansyon at naging magkaan ang lahat at namuhay na rin sila ng matiwasay at mapayapa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!